Mag-7 naman tayo, guys. Shit tayo. So mag-7 ka dito, kailangan mo kasi pataasin muna yung RPM. Tapos dahan-dahan bilis sa clutch. Pag sinubukan nyo na sobrang tarik talaga, tapos sinubukan nyo 1.5 lang, mararamdaman nyo hindi arangkada yung yung sasakyan kagad. For example, itong pataas na to. So tutry ko lang 1.5. So dito for example, bagalin natin siya. So mabilisan lang pag downshifting, especially pag may momentum ka. Mabibitin siya pagdating nyo ng second, tapos bigla siyang bumagsak ng let's say 1k RPM or 1.5. So gagapang yun pagka ganun. Para ito packet. So pabutin muna natin, pabutin ko ng 3k. Shift, release, RPM. So ito napansin kong okay. So second, ay, check na ba ako? Look. Mag-7 naman tayo, guys. Shit tayo. So mag-7 ka dito, kailangan mo kasi pataasin muna yung RPM. Tapos dahan-dahan bilis sa clutch. So pabuti mo muna ng 2k to 2.5 RPM para ma-reach mo yung maximum torque ng Montero. Kasi ibang usapan kapag uphill. So torque means yung kumbaga arangkada, power. So hanggat di mo nare-reach yung maximum torque ni Montero, or hindi ka umaabot sa level na yun, mahihirapan siya umakyat or hindi siya aakyat. So pag bago kayo marangkada from full stop, titimplahin nyo muna siya up to that range. Ngayon, depende naman yun sa tarik eh. Minsan pag hindi ganun katarik, sakto lang, kahit 1.5 okay. Pero pag sobrang tarik, pag sinubukan nyo na sobrang tarik talaga, tapos sinubukan nyo 1.5 lang, mararamdaman nyo hindi arangkada yung yung sasakyan kagad. For example, itong pataas na to. So tutry ko lang 1.5. Wala, dagdagan natin 2k. Arangkada siya. Iba yung pwesto ng paa. Tumatama kasi sa phone pag nag-7.
naramdaman mo ng mahina, wala nang yung the first time na maramdaman mong wala nang arangkada siya sa second gear, dapat mabilisan i-switch mo na siya to first gear. Kasi pag pinatagal mo pa, may tendency na mabitin ka kahit sa first gear. So magfu-full stop ka ulit doon, tapos sa harap ibibigyan mo ulit siya ng RPM pagka ganun yung nangyari. So as early as possible, dapat pag naramdaman mo nang wala na siyang piga or wala nang arangkada sa second gear paakyat, switch mo na, shift mo na agad siya sa first gear. Tapos yun, mabilisan lang naman din yun kung paano nag-shift ka rin to higher gears na first to second, mabilisan na release lang din, hindi mo na kailangan patagalin. Yun ay kapag sakto yung buwelo mo, na as soon as maramdaman mong wala nang arangkada, shift mo na agad to first gear. Tapos for shifting, meron kasi nagsasabi, so based natin lahat sa RPM guys, pagka nag-shift kayo, ideally kapag ka uphills 2.5 to 3K bago kayo mag-shift. Minsan pa nga mas better kung nasa 3K talaga kayo bago kayo mag-shift to higher gear, para hindi siya mabitin pagka dating niya dun sa mas maliliit na gears, especially paakyat siya. Kasi pag di niya nakuha yung momentum ni Montero, knowing na nahulog ang helmet niya, knowing na yung torque level niya is nasa mid-range ng RPM, ano siya, mabibitin siya pagdating niya ng second, tapos bigla siyang bumagsak ng let's say 1K RPM or 1.5. So gagapang yun pagka ganun. Para ito paakyat, so paabutin muna natin, paabutin ko ng 3K, shift, release, bagsak siya ng 1.5, so bumabagsak pa ulit lalo siya, so nabitin pa siya. So pagka ganun, pwede yung timplahan pa, dagdagan pa ng mas mataas. 3.5 tapos second, tapos tuloy-tuloy niya na yung i-maintain. So babagsak kasi yan up to 1.5 RPM so maintain nyo na lang na nasa around 2K pagka packet kayo. Kahit steady na lang dun, steady lang kayo sa 2K hanggang sa makakit kayo. Ngayon pag gusto nyo naman mag third gear pa paakyat, ganun din, same concept lang din, paangatin nyo lang muna para mag-compensate yung RPM ng next na gear. Kasi every time nag-shift kayo, bumababa rin yung RPM since nagbabago yung speed nyo. Kaya pagka ganun, gusto nyo mag third gear sa uphill, pataasin nyo muna para by the time na mag third gear kayo, mataas yung pupuntahan niyang RPM. So ito napansin kong mabagal siya. Hindi ko na hinintay na mawalan ako ng buwelo or mawalan ako ng momentum sa sa second gear. First gear ko na siya as early as possible kasi nakita ko sobrang bagal nung sasakyan para ahead of time nakabuelo na ako sa first gear, tapos may maintain ko na lang. Tapos pag ganitong patag 2K, okay na guys. 2K, minsan 1.5 pa nga pwede na like parang nagtitipid kayo. Pag 1.5 RPM, shift nyo na sa next gears kasi patag lang naman din, okay lang yun. Ibang usapan talaga kasi pag uphill, kailangan nyo ng arangkada, kailangan nyo ng torque sa mga uphills.
usual habit ko guys pagka downhill, yung mga ganyan na pababa. Tapos slow moving lang siya na yung parang stop and go or hindi ganun ka yung talagang ang bagal eh, na may tendency bigla kang mag-stop. Mag-switch ako to neutral nun. Pag tuloy-tuloy saka ko siya i-shift to gears. Pero pag sobrang bagal lang na pababa, nag-neutral na lang ako kasi and tendency nun pag pagka naka-gear ako tapos stop and go siya na pababa, tapak ng clutch. So maigi na mag third gear na lang ako kasi hindi naman ganun kalalim, at the same time hindi naman ganun kabigat yung paa ko sa pagpreno eh. Alalay lang naman yung pagpreno ko eh. So stay lang sa neutral. Pero pag alam kong tuloy-tuloy na yung takbo niya, ibabalik ko na siya sa gear. Like for example, third gear, ganyan. Or second gear, depende sa lalim nung pababa. Ay, shoot ka. Bawal pala.